Here, let's go here. She excitedly showed him the picture of Tagaytay from her cell phone. A beautiful place for her Instagram. She showed him the map na tinanguan nito. Are you always like this? Yup, mas masaya kapag walang plano, para hindi tayo ma-disappoint pag may hindi nasunod. She said while browsing the pictures of their target place. Malapit lang naman ang Tagaytay sa kanila. May 1 oras na biyahe kapag walang traffic. Nang makarating sa kanilang destinasyon ay walang pinalampas na sandali si Nadine. Kaliwat kanan ng pagkuha niya ng mga litrato habang nakasunod lamang ang asawa. It's a Greek-inspired place at talagang napakaganda ng bawat sulok doon. Naging instant model tuloy niya ang asawa dahil halos ito ang laman ng camera niya. Nang mapagod sa paglalakad ay pumunta sila sa cafe doon upang magpahinga at magmerienda. Pahapon na nangyayain niya si Lawrence na umalis doon at maglakad-lakad sa kilalang park ng Tagaytay. Natutuwa siya dahil napaka-supportive nito. Ni hindi nga niya ito narinig man lang na magreklamo sa haba ng nilalakad nila. Akalain mong napaglakad niya ang isang elite na tulad nito? Are you thirsty? Tanong ni Lawrence nang makitang said na ang tubig ni Nadine. Tumango ito at sumilong sa isa sa mga kubo na nadaanan nila. Wait, I'll get you a drink. Sasama sana siya rito ngunit mabilis na tumalikod ang lalaki. Kibit-balikat siyang nagpaiwan at inabala ang pagtingin sa paligid. Mula sa pwesto ay kitang-kita niya kung paanong nakasunod ang tingin ng karamihan sa mga babae sa asawa niya. Hindi niya masisisi ang mga ito dahil napakagwapo ng lalaki. Maging siya nga ay madalas nakatitig dito kapag may pagkakataon. Nang mawala na ito sa kanyang paningin, ay sa kanya pinagtuunan ng pansin ng kanyang kamera. Tinignan niya ang mga kuhang larawan with her number 1 subject. Isang tikhim ang nagpatunghay kay Nadine mula sa pagkakatungo sa kanyang kamera. Isang nakangiting lalaki ang nakatayo sa kanyang harapan ang bumungad sa kanya. Mag-isa ka lang? Mukha naman itong mabait ngunit hindi siya komportable na makipag-usap sa hindi niya kilala. Umiling siya sa tanong nito at itinuon muli ang atensyon sa hawak niya. Gusto ko lang sanang magpakilala. I'm with my friends. Tumuro ito sa bandang taas kung saan nakita niyang nakatingin sa kanila ang mga kaibigan nito. Maybe there were around 9 at halos magkakapareha. Huwag ka sanang matakot sa akin. I promise I'm not a bad person. Doon siya muling tumingin sa mukha ng lalaki na noon ay may magandang ngiti sa kanyang labi. Tila din nakangiti ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Hindi ba to parusa sa pustahan ninyong magtutropa? She asked na ikinapula ng mukha ng lalaki. Nagkamot ito ng ulo at nahihiya na umiling. No, hindi ganon. Umiling siya. You should go. I am with my husband and it's not. Bago pa man niya matapos ang sasabihin ay may isang matipunong braso ang lumigkis sa kanyang bewang. Naramdaman din niya ang paghapit ng lalaki sa kanyang katawan, palapit sa katawan nito na nagpainit ng kanyang mukha. Do you know him, honey? Napatulala siyang napatingin sa asawa. Honey? Nagtatanong lang po, sir. Aalis na po ko. Sabi pa ng lalaki na namumulang tumalikod sa kanila. Kawawang bata. Na-intimidate ata sa kasama niya. Sino ba namang hindi? Sa tingin at kilos pa lang ng asawa ay taob na ang mga kalaban. She smiled. Inilapag ng asawa ang bitbit na plastik sa lamesa doon at nakayakap pa rin na iniharap siya. Wala pa akong 10 minutong nawala, may kausap ka ng iba. Lalo siyang napangiti nang makita ang nakasimangot nitong muka. Pinapaalis ko na nga siya bago ka pa dumating, huwag ka nang malungkot. Ani ang kinurot pa ang pisngi ng lalaki. At saka anong laban niya sa'yo? Ikaw ang pinakagwapo sa lahat ng nakilala ko. Nakita niyang tila na mula ang lalaki na ikinatawa niya. Hindi niya alam kung anong lakas ng loob ang kumapit sa kanya nang hindi niya napigilan ng sariling halika ng mapulang labi nito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto ang kanyang ginawa at agad umiwas ng tingin sa tila na tulala nitong muka. Umalis siya sa pagkakayakap nito at kinuha ang binili nitong inumin. Ito ba yung binili mo? Tumalikod siya at mabilis na uminom doon. Nang lumingon siya ay nakita niya ang nanunukso nitong ngiti. Let's go! Mukhang uulan. Baka abutan pa tayo. Wala pa naman tayong payong. Aniyang umiwas muli ng tingin sa lalaki. Makalipas nga ang ilang minutong paglalakad, ay biglang buhos ang malalaking patak ng ulan. Hawak ang kamay ng asawa, ay nagtatakbo sila palapit sa sasakyan. No choice sila kung hindi ang tumakbo,
dahil walang masisilungan sa paligid. Kaya naman halos basang-basa rin sila nang makapasok sa kotse nito. Nilingon ni Lawrence ang kanyang asawa, na tulad niya ay basang-basa na rin dahil sa ulan. "Are you cold?" Nakita niya ang pagniwi nito na tumingin sa kanya. "Yeah." Hininaan niya ang aircon ng kanyang sasakyan at sinimulang patakbuhin ito. Hindi sila pwedeng umuwi sa ganoong estado dahil baka sipunin ito. Nang umalis na sila sa park ay nagtatakang napalingon pa ang asawa sa kanya. Dahil sa halip na dumiretso palabas ng Tagaytay, ay lumiko sila sa isang condo building doon. "We need to dry up." Aniya na nilingon ito. "There?" Nanlalaki ang mga matang sabi nito. He nodded and smiled. Her reactions never failed to amuse him. Her own beautiful angel. Gagawin niya ang lahat upang manatili ito sa kanya. He will make her fall. Tulad na lang ng nararamdaman niya para dito. Hindi malaman ni Nadine kung ano pa ang kanyang gagawin habang naliligo ang asawa. "Behave, Nadine," sabi pa niya sa sarili, nang tila hindi humihinto ang kanyang puso sa napakabilis na tibok niyon. Is it because of the rain? Marahil, lagi naman kasi silang nagtatabi sa pagtulog, kaya naman hindi niya alam kung bakit kabang-kaba siya. Halos mapalundag pa siya nang marinig ang pagbukas ng pinto ng banyo. God, anong gagawin ko? She was just wearing a robe and nothing else inside. Bakit ba naman kasi kahit panloob niya ay nabasa ng malakas na ulan? Napalunok siya nang makitang nakaroba lang din ng asawa habang pinapatuyo nito ang sariling buhok ng tuwalya. "Dry up your hair, Nadine. Then let's sleep. Uuwi tayo agad bukas ng umaga." Wala sa sariling tumango siya at kinuha ang dryer na nakasabit sa tabi ng tokador na nandoon. He has his phone in his hands, checking his emails. Kahit wala sa office ay napaka-busy ng boss. Hindi man lang siya nilingon ng lalaki. Nang matapos tuyuin ang buhok ay tinabihan niya ito. Boss?" He raised an eyebrow and looked at her. She smiled. "Hanggang dito ba naman kasi nagtatrabaho ka pa rin?" Aniya. Ngunit nagkamali ata siya nang punahin ito sa ginagawa dahil inilock nito ang phone at inilagay sa lamisita sa tabi ng kama. "What now? Ginusto mo yan?" Sabi niya sa sarili. She cleared her throat. It's now or never. "I have a question." He looked at her with a straight face. Kaya naman kinabahan siyang muli. Huminga muna siya ng malalim at buong lakas niyang tinanong. Did you already develop any," she gulped, "feelings for me?" He froze with an unusual reaction written on his face. Ganun pala ito kapag nagugulat. May ilang segundo pa itong nakatitig sa kanya bago siya nito binigyan ng isang matamis na ngiti. "What if I say yes?" He answered her question with another question that made her pout her lips. "Ang daya! Nauna akong nagtanong eh." Lumawak ang ngiti ng lalaki na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Kung lagi siguro itong nakangiti, marami siyang makakaaway na babae. "Yes, of course. I like you." Her heartbeats was so hard with his revelation. Parang naririnig na niya ang lakas ng tibok ng puso niya sa tenga niya. Bahagya pa siyang napatunganga sa lalaki at hindi makapaniwala. Pero teka, it's just like, right? She herself can like anybody. She sighed. "Hindi yung like na kasi masunurin akong secretary or what, okay?" He chuckled and touched her hair. "I know what you mean." He started gently. "I like you as a man to a woman in a romantic way. I will not marry you if I don't, honey." "Serious?" she exclaimed after a while of being stunned. "Yes," he seriously said. She pouted again, still in doubt. "Parang hindi naman." His forehead creased with her words in a tone that made him look offended. "Why?" he asked. "Pero parang hindi naman kasi talaga eh. Be honest," aniya sa sarili. "Kasi naman," she scratched her neck in so much tension and cleared her throat as she speak. "Wala namang nagbago sa treatment mo sa akin. You're still a boss pag nasa bahay tayo. Halos nagtatrabaho pa rin naman tayo eh. Parang nasa office lang. Bukod sa ilang tanong-sagot ni hindi tayo nag-uusap. Lalo na kapag nasa office. Almost a month na tayong mag-asawa pero parang ilag na ilag ka pa rin sa akin. Ikaw ang nagsabi na walang divorce na mangyayari. But until now, parang employer and employee pa rin ang relationship natin. This past few days were even worse. Para akong may sakit na kung ano,
Iniiwasan mo ba ako? Or maybe, you already realized that this is a big mistake. Kaso hindi mo alam kung paano sasabihin? Tumigil siya sa pagsasalita nang makitang nakangiti ang asawa, na tila nag-e-enjoy sa pakikinig sa kanya. I'm serious. Medyo naiirita niyang sabi. This is the first time you speak up. Am I neglecting my wife? He murmured and moved a little bit closer. The level of her tension and the speed of her heartbeat risen. Nang palapit ang lalaki, na halos isang dangkal na lang ang pagitan ng kanilang mga muka. Lalo siyang kinabahan nang tumingin sa kanya ng seryoso ang asawa. You're asking for trouble, my wife. Mahinang saad ni Lawrence. In just one swift move, she saw herself being pinned down by her husband in the bed. At kita niya ang init sa mga mata ng asawa. At sobra siyang nabigla sa pagpapalit ng emosyon ng lalaki. She can feel fear, but still anticipating his next move. His desire is reflecting in his eyes. Nagtagal pa ang titig nito sa kanyang muka, sa kanyang mga mata, ilong at mas tumagal pa sa kanyang labi. You don't know how much I want you, wife. I'm painfully restraining myself to touch you. Katabi nga kita araw-araw matulog pero hindi ko maipadama sa iyo ang gusto ng puso ko. Tila nahihirapan nga nitong sabi. She gasped and can't move. The warmth in his eyes was so strong that it melted the wall she built to protect herself. She's ready. She knew that this day would come. This day that she will give up to her husband's charm. Ngunit bago pa man siya magsalita, ay nagbuntong hiningang umalis mula sa tabi niya ang lalaki. Wait, what? Why? Umiling muli ang lalaki at ngumiti. Let's rest. Maaga pa tayo bukas. Ouch! Anong nangyari? Umupo siya at hindi makapaniwalang tinignan ng lalaki na noon ay umayos na ng higa nito. Padabog siyang humiga sa pinakagilid ng kama at tumalikod sa asawa. She was hurt. They already kissed. He was sweet. All that happened in the first week of their marriage. But he became so distant, cold. Kanina lang ito muli nagbigay ng atensyon sa kanya. Hindi naman pala totoo. Kung talagang gusto siya nito, hindi naman ito makakatiis na hindi siya hawakan, right? Her married friends told her that their husband can't get enough of them. Pero ang asawa niya, mas malamig pa sa yelo. Maganda naman siya at maganda ang katawan. Baka naman hindi yung mga tulad niya na baby face ang type nito. Napabuntong hininga siya. Nakatulog siya nang naghihimutok. At mas lumala iyon nang gumising siyang wala ang asawa sa tabi. Fine. Malala nga iyan, cuz. May simpatyang sabi ni Mandy. It was Friday night. At dahil walang pasok kinabukasan, ay sumama siya sa usual hangout place nilang magpinsan at ng ilang kaibigan. The Starjade Resto Bar. Wala pa namang ganong tao kaya tahimik pa ang paligid. It was just 8 p.m. at halos kakabukas lang niyon. Kinuwento niya sa pinsan ang mga nangyari at tila pati ito ay nabahala. The Cold War with her husband started after that day in Tagaytay. That was last Sunday. Lumipas ang buong linggo na hindi niya kinikibo ang asawa kung hindi naman kailangan. Tulad pa rin sila ng dati sa work. She never failed him as a secretary. Mas mabilis pa nga niyang natatapos ang mga trabaho ngayon dahil ayaw niyang isipin ang relasyon nila ng asawa na ilang hakbang lang naman lagi sa kanya. Ang masakit pa ay parang baliwala iyon sa lalaki. Kinuha niya ang kanyang kupita at inubos ang laman niyon. Nilitian niya ang bartender and ordered a new one. Our first week was so sweet. We even kissed. And I can feel that he wanted me. Yes, wanted. Hindi na siya sigurado ngayon. Pero parang iniiwasan niya ako after that. He loved hugging me whenever we sleep. Pero ngayon, ni kamay o buhok ko ayaw niyang masaling. Himutok niya. Pinipigilan na lang niya ang maiyak dahil sa kanyang nararamdaman. I don't want to say this but hindi kaya may babae siya? Mabilis ang paglingong ginawa niya sa pinsan at tila sumakit ang ulo na nagkunot ang kanyang noo. If she will carefully think about it, ay minsan ay wala ito sa office. Dahilan ay laging may meeting ito sa ibang kumpanya. Kung may pasok naman sila ay may mga oras na mawawala ito nang wala sa kanyang schedule at umuwi ng gabi. She pouted and shook her head. No, kung may babae kasi ito ay mararamdaman naman niya, hindi ba? I don't know. Naguguluhan din niyang sabi. Why don't you ask him? Try to be vocal with your thoughts. Baka kulang lang kayo sa pagsasabi ng mga nararamdaman niyo sa isa't isa.
Kaya hanggang ngayon ay nangangapa pa rin kayo. The start of your relationship with him was not usual, kaya marami kang insecurities. Alam kong nahulog na yung puso mo sa asawa mo. Hindi mo maikakaila yun, Kaz. She sighed. Makes sense. Pero magagawa kaya ng lalaki na maging vocal sa kanya? She tried last week, but she failed and got rejected. Should she act again? Kaso baka another rejection na naman ang matanggap niya. Naramdaman niya ang marahan na paghawak ng kamay ni Mandy sa kanyang kamay na nakapatong sa lamesa. Paano mo malalaman kung hindi mo ita-try, right? Ani Mandy na tila nababasa ang nasa isip niya. She nodded while formulating her next steps. Lumipas ang ilang sandali ay dumating ang boyfriend ni Mandy, kasama ilang mga kaibigan nito na kakilala rin niya. One of them is Randy, a hunk model, na minsan ay nagpalipad hangin na sa kanya. But she told him the real score at tanggap nito iyon, kaya naman naging magkaibigan sila. Hey, bakit naman parang wala sa mood ang prinsesa? She smiled. Prinsesa ang tawag sa kanya ng lalaki na hinayaan niya lang. Ang tagal nating hindi nagkita ah. He smiled. Umupo ito sa upuan sa kanyang kaliwa at bahagyang inilapit sa kanya. Did you miss me? I was out of the country for the photo shoot. Funny. She animatedly said. Ouch, you're always hurting my pride, lady. He even touched his chest na tila nga ba nasaktan ito, na inilingan lang niya. The emotion in his face changed from a playful smile to sorrow. I heard you got married. Ah, yeah. She then showed him her hand with her wedding ring. He bitterly smiled and shook his head. I am too late then. She gulped while looking at the sadness on his face. Hindi man niya ito gusto romantically ay kaibigan niya ang binata. Inangat ni Nadine ang kanyang kamay upang tapikin at biruin sana ang lalaki. Nang pareho sila ni Randy na natigilan. Nadine, they heard said by a man who gave her chills the moment she turned to look at his furious face. Oh, hi Lawrence! Unang nakabawi sa pagkabigla si Mandy. Tila natigilan din ang kanyang pinsan dahil sa ekspresyong hindi man lang itinago ng asawa. Hey boss, what are you doing here? She smiled. Lalong kumunot ang noo ng lalaki dahil sa tawag niya. Ninitian lang niya ito at tumayo ng kanyang upuan at hinalikan sa pisngi bago humarap sa mga kaibigan. Muntik pa nga siyang masanggi sa asawa dahil sa pagkahilo. Mabuti na lamang at maagap siya nitong naalalayan na ikinahagikik niya. His strong arm was still around her waist, supporting her, even after pulling him in front of her friends. This is my boss. Boss, these are my friends. She giggled. She could almost see the fire in his eyes. Just kidding. This is Lawrence Veron, my husband. Babalik pa sana siya sa pwesto niya matapos niyang ipakilala ang asawa sa mga kaibigan nila doon. Ngunit mahigpit nitong nahawakan ng kanyang mga kamay na muling nagpalingon sa kanya dito. You had enough. I hope your friends will not mind if we'll go home. Matigas nitong sinabi. She looked at Mandy who only nodded to what he said. She pouted. The night was still young, but his expression is not giving her any good sign if they'll stay. Lalo na para kay Randy na tila gusto ng saktan ng asawa. Kaya naman pumayag na siyang magpaalalay dito palabas ng resto bar. Tahimik lamang ang asawa sa sasakyan hanggang sa makauwi sila. Napasandal si Nadine sa loob ng elevator nang makaramdam muli ng pagkahilo. Well, he was right. Malakas na ang tama sa kanya ng alak. Medyo marami din kasi siyang nainom. Aalalayan sana siya ni Lawrence, but she refused him. She doesn't want his help right now, lalo na't sobrang sama ng loob niya dito. Nang bumukas ang elevator ay nagpauna siyang lumabas. Ngunit nakakaisang hakbang pa lang siya ay nawalan siya ng balanse at muntik nang matumba doon. Kainis! She hissed. Buti na lamang at naalalayan siya ng asawa mula sa likod. Ngunit dahil sa inis dito ay lumayo siya at pinilit ang maglakad mag-isa. After taking a few steps, Nadine gasped when she found herself in her husband's arm. He was carrying her like a princess. She struggled at first, ngunit naging matigas ang asawa. Stay still kung ayaw mong mahulog sa sahig, Nadine. Natigilan siya at napatingin sa mukha nitong walang kaimo-emosyon. Walang nagawang ngumuso na lamang siya at isiniksik ang mukha sa leeg nito. She hid her smile. Galit man ay hindi maikakaila ng puso niya ang munting saya. Alam niya na mahal nga siya ng asawa. Magkabati na kaya sila ni Lawrence?
At dito na po magtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.